So, hi Wabulife, another video, another share guys, another POV. So, ngayon guys, magbibigay lamang ako ng point of view dito sa isa sa mga pinakamainit na pinag-uusapan ngayon. Syempre, dito lang yan sa Team Kalingap. Isa sa mga pinoproblema at nasangkot sa issue ngayon ang isa sa mga bini ni Kalingap Ido na si Jeneline dahil sa kanyang IG story. Oh no! Supposedly, ang IG story na yan ay, cool lang. Ganon, relax lang. Hindi niya talaga siguro iniisip na magiging meet siya ng issue. Tulad ng nangyari ngayon. Pero yun na nga, nangyari na nga ang hindi dapat nangyari. Anong gagawin? 'Di ba? Anong gagawin nating mga viewers? Anong gagawin ni Kalingap Ido or ni Jeneline or sino pa dyan? Sa mga sponsors. Baka uminit ang tainga, ganon. Anyways, bago ang lahat, don't forget to support and subscribe Kuya Val Santos Matubang at Aid na Vlog, Kalingap Rab at sa lahat ng Team Kalingap. Syempre guys, salamat sa support at pagmamahal nyo sa aming mga Kalingap reactors. So, ang concern ng mga viewers ngayon, lalong-lalo na sa mga solid EDC fans na nakasubaybay, syempre kay Kalingap Ido or kay Beyonce at sa mga bini nito, ay ano ang mangyayari? May penalty ba or may kaakibat ba na parusa talaga? Dahil sa IG story na yan, posible kasi na hindi magustuhan ng mga sponsors yan at may iba ang timpla nila. 'Di ba? And isa pa sa mga EDC fans, ito ba ay totoo or edited lamang? Yes, sa mga nagdududa, sorry to disappoint you guys, but this is real. Real na real. Pangalawang tanong, dapat bang hindi muna ito pinapakialaman ni Trending Pia at hinayaan lamang na si Kalingap Ido ang umayos nito silently? Pwedeng oo, pwedeng hindi. Bilang isang reactor kasi, hindi naman maiwasan na minsan ay talagang kapag nandyan yung issue na sa harap mo na, magbigay ka na ng reaction. Hindi rin naman sikrito para sa mga bini ni Kalingap Ido or sa lahat ng andito sa Kalingap na may mga reactors. Well, to be fair, hindi rin naman siya nagmura or nagbalahura sa mga beneficiary ni Kalingap Ido. Nagbigay lamang siya ng paalala or advices para sa ikabubuti, para sa safety ng lahat, lalong-lalo na kay Beyonce, 'di ba? So, bilang isang nanay or 'di ba, nagbibigay lang siya ng opinion. 'Yon nga lang, hindi ito agad or hindi ito lubos na maintindihan ng iba pang mga EDC fans dahil gusto nila na si Kalingap Ido ang haharap nito. Well, kung hindi to naging issue, baka hindi rin alam ni Kalingap Ido dahil hindi rin naman siya active sa IG. Timing lang na talagang na SS ito ni Trending Pia or may isa sa mga friendship niya na nag-SS at ipinasa sa kanya at bigyan ko ng reaction. So, ginawa niya. Para sa akin, wala namang masama doon. So, sometimes you have to really face the consequences of your actions. And this is it. Ito na yung kinakaharap na consequences ni Jeneline kasi medyo siya, hindi niya masyadong pinag-iisipan ang mga maidi na to kasi siguro hindi niya inisip ay baka may posibleng nakasunod or mag-i-stalk sa kanyang account, 'di ba? Pangatlo, ano bang magiging kahihinatnan dahil na isa publiko na ang ginagawa nila sa loob ng apartment. Di umano, sinasabi ni Trending Pia, nagiinuman at kasama ang BF. No. For me walang masama kung paminsan-minsan nagiinom. It's part of life. Basta sila lang. Basta pagka nakainom, pag okay na, pag sakto na ang tama, matulog lamang para walang ibang kasamahan na ma-stress. Para makatulog sila ng maayos at make sure kapag umiinom, kinabukasan walang pasok. Dahil hindi naman maganda na kinabukasan may hangover ka pa na pumasok, 'di ba? At syempre, hindi maganda kung araw-araw nang ginagawa nila yan.
Okay lang paminsan-minsan kasi sino ba sa atin ang hindi umiinom? We have this talaga moment sa buhay na medyo stress na ang mga nangyayari, and you just have to be gusto mo lang mag-chill, gusto mo lang mag-relax. So sometimes alcohol ang sagot. Ayun, may juice, 'di ba? Pampalamig. 'Di ba? At ayun na nga ang caption diyan, gumawa ng mini project, Ikes, uminom, check. Ay, very Jeansy-like ang caption, di ba? Cool. Ay, nako naman. Pero this is not, hindi magandang gawain yan. Unahin muna ang proyekto or mga assignments nyo, mga project nyo sa eskwelahan bago magpa-cool kid, bago iinom-inom. Ay, hindi magandang ihimplo bilang kilala kayo dito sa Kalingap na Ikes ang gumawa ng mga proyekto nyo tapos check ang pag-iinom. Pangalawa, or pang-ilan na ba? Isa pa sa hindi ko nagustuhan dyan, ang nababalitaan ko, di umano, na pinapapasok nila ang boyfriend nila sa apartment. Diba? Dapat, strictly, no boys allowed for their safety. Diba? Dapat lang, na kung sino lang yung nandyan, o sino lang yung pumirma, kung sino lang yung dapat na andyan sa bahay na yan, ay sila lang. Unless, except Kalingap Ido, or kung sino pang guardian na pwedeng bumisita. Kaya meron nga silang papel na pinipirmahan, di ba? For example, dito sa amin, malapit, meron silang dito, mga estudyante ang mismong nagre-rent. Puro mga babae. No boys allowed talaga. Very strict talaga. For their safety lang din naman. And naintindihan natin yan. And actually, dito, alas 9 pa lang dapat nasa loob ka na. Dahil kung wala ka pa, ay malamang sa labas ka talaga makakatulog. Ayun. Na-appreciate ko din yung nila dito. Yung although mahigpit, very diba? Pero naintindihan natin yon para sa kaligtasan lang din naman. Lalo na sa panahon ngayon na medyo marami na ang mga baliw-baliwan. Diba? Para sa akin, okay lang sa akin kung magbo-boyfriend sila. Kasi for me, boyfriends is, dagdag inspirasyon, pampasaya ng buhay, gano'n. And aside from that, nasa tamang edad na yung mga bini ni Kalingap Ido dyan, and nasa 20s na sila, and okay na yun na mag-boyfriend, 'di ba? Pero, dapat, alam nila yung limitations nila. Kasi, like for example, kung totoo man yung sinasabi ni Trending Pia, nagiinuman kasama yung mga boyfriends ko, ay hindi. Kasi kapag may alak, may iba kasi minsan yung mood. Malay natin, nalasing na yung bini ni Kalingap Ido, nalasing na, for example, si Tinay, si Jeneline, or si Early, kung sino man ang bini na nakipag-inuman sa mga oras na yon, and then yung lalaki, hindi pa. It's not really, it's not giving, hindi maganda sa pakiramdam, lalo na kung ako yung magulang ni Beyonce, na may mga ganong nangyayari sa loob ng apartment, and syempre, isipin din ng mga sponsors na ganito, ganyan. Diba? Kailangan unahin nila yung priorities nila, yung safety nila, yung iisipin ng mga sponsors, and syempre, para hindi rin mag-aalala yung mga magulang nila. Kasi napakadelikado sa panahon ngayon. Hindi, minsan kasi mabait ka, pero pag may espiritu na ng alak, minsan nagiging maoy ka na. Okay lang magiinom minsan, bihira. Or like for example, hindi naman sila araw-araw na inom, di ba? Kasi kung araw-araw, ganyan ang eksena sa apartment, pagka uwi galing eskwela, gano'n ang naabutan ni Beyonce, ay hindi na yan maganda. Masakit na yan sa ulo, pasaway na yan, addict na yan. Pero kung paminsan-minsan, gusto lang mag-chill, ganyan, pero sila-sila lang, para sa akin, wala talagang problema. Pero to be safe, kung gusto talaga nilang uminom, mag-uusap sila kung kailan yung walang pasok, weekend, and then inom sila sa labas or like sa bahay nila mismo. Wag sa apartment kasi baka maka-apekto. Or
sana walang mga ganyan. Wala nang mga IG na ganyan ni story. 'Di ba? Kung gusto mong mag-chill ka. Walang update sa mundo. Walang update sa SOCMED na anong nangyayari diyan. Kasi katulad yan, nabigyan ng ibang kahulugan. Well, I think okay na rin na kumalat yan para nang maaga, mapag-usapan nila agad yan at mabigyan ng pasiuna or advice or higpitan nila yung seguridad nila na no boys allowed, walang ibang tao na dapat makapasok. Kasi, alam mo yun, basta this is just my own thought lang point of view lang sa mga nangyayari ngayon. Basta para sa akin, pag mga ganyan, pareha silang mga babae, tapos mag-inuman, tapos may kasamang iba pa, or lalo na lalaki, it's a big no-no. Kasi, imbis na makatulog sila, or lalo na, for example, hindi umiinom si Beyonce. Or actually, hindi naman talaga umiinom si Beyonce. Nasa kwarto lang daw sa mga oras na yon. So, hindi si Beyonce umiinom. So, still, kapag may mga ganyang eksena, kasi malapit lang naman yung sala nila sa kwarto mismo ni Beyonce, hindi ka pa rin makapagpahinga ng maayos, hindi ka pa rin makatulog, kasi maingay, sigurado, maingay yan, kasi nagiinuman, sigurado, minsan may halakhakan, may tawanan bigla, diba? Sana wala ng videoke. Kasi kapag may videoke pa sa ganyan, kahit cellphone lang yung gagamitin, tapos malit na speaker, still maingay. Dapat maging considerate sila sa bawat isa. Kasi mga estudyante sila, kinabukasan, meron silang pasok. Mahirap pumasok ng walang tulog, puyat, ganon, dahil sa kagagawa ng mga kasama mo. Diba? Sana magkaintindihan sila. And sana magkaroon sila ng mahigpit na adjustment this time na hindi or bawal na talaga ang pumasok na ibang lalaki dyan sa apartment, lalo pat may ganyang eksena, nagiinuman. Yung ibang mga fans, medyo in denial pa na baka daw, yan ay juice daw. May juice ba na ganang cool? May may tubig ba? Kasi sabi, baka tubig lang daw nilagay sa bote ng alak. No. Accept nyo na ganun talaga. Para sa akin naman, walang masama kung mag-chill minsan o umiinom, okay lang. Basta paminsan-minsan lang, wag araw-arawin. Dahil pag araw-araw na yan, hindi na yan pang pa-relax. Diba? Ay, syempre, dapat wala talagang ibang tao na ina-allow sa apartment. Ay, basta, yun yung ko lang. Yun yung thought ko lang. And syempre, for example, kailangan lang ng talaga, doble ingat. Kung sino lang yung nandyan sa apartment dapat, sila lang dapat. Yung andyan si Kalinga Pido, okay. Kasi mapagkatiwalaan naman natin si Kalinga Pido or si Kalingap Gigi and the rest. Or si Kalinga Prab pwede, pero bihira si Kalinga Prab dyan na pumunta, 'di ba? Pupunta lang siguro dyan kung may vlog. Pero so far parang hindi pa nakapag-vlog si Kalinga Prab dyan sa apartment na yan. Ay, nako. Hindi ko alam kung ano magiging desisyon ng mga sponsors after nilang makita ang mga bagay-bagay na yan. Mayroong mga sponsors na malawak ang pag-unawa. May mga sponsors naman na iisipin nila ay bakit ganon? Or, I hope na they will give them second chance na or mag-advise sila na mas mahigpit pa yung seguridad nila and walang sino man, lalo na lalaki or kung sino pa man dyan na nagstay nandyan pa, lalo na late at night na. Diba? So, ayun lang. Salamat po sa inyong lahat and comment down below kung ano ang opinion nyo about sa bagay na yan. Salamat po!